ayan ho, yun yung mapapansin. Tapos na ho nating tabasan itong pilapil. Mahaba-haba po yan. Mula dyan. Ayan po yung gitna. So yan, hanggang dun sa dulo. So ang upa po sa pagpapatabas may nasa 300 ho kada tao sa isang araw. Kaso ho, ang ginawa natin ay minahiram tayong grass cutter. So bumili lang po tayo ng gasolina. Awa ng Diyos na tapos naman natin na isang araw. So ayan, tapos na. Gagawin naman ho natin susunod mag-aayos ng pilapil pa rin. Kasi nga ho basag-basag. Ayan, kailangan po nating ayusin ang pilapil para ho yung tubig magpirmis. Hindi ho lahat aawas o tatapon lang pagdating ng tubig. Ayan, di ko na rin ho nakuhanan ng video kasi yung gabi nung pinuntahan nito at ni Rotor, tapos na nga rin ho pala. Ayan, may area po yan na 1.2 or more. Yan po yung ating pagpapapawisan. Samahan nyo po ako sa mga susunod pang video. I-detalye ho natin lahat kung paano ang palay kung paano dumating sa inyong hapagkainan, kung ganong hirap ang dinaranas ng mga magsasaka. Para naman ho yung iba maisip-isip na ganito pala kahirap. Hindi yung sila nagpapakasasa sa pagod at pawis ng mga magsasaka. Sana lamang po may makapansin sa mga taga-gobyerno sa mga susunod nating video para maawa naman sa aming mga magsasaka. Eto ho, ako ho ngayon nandinay. Pagkatapos kong iwanan ng Saudi, ito naman ngayon na ating gagawin. Magbubukid po tayo. Ayan, yan ang patubig. Every 4 days dumarating ang tubig. 4 days din na nawawala. Ayan po yung ating kuliglig. Kuliglig po ang tawag dyan sa amin. Sa iba mukhang hand tractor yata yan. Merong pang isa, dalawa, bali 6 na piraso pa hanggang doon. Hanggang 6 na pinitak pa hanggang doon. Yan ang hirap ng magsasaka talaga. So sa mga nagkaakala dyan na simple lang ang buhay ng magsasaka, nagkakamali po kayo. Napakaraming pagdaraanan bago dumating ang bigas sa inyong hapag, sabi ko nga. So tara, samahan niyo ako.
ayan, natapos rin tayo. So sa 6 na pinitak, nayari tayo ng 3 oras. Nasiraan pa, pero awa ng Diyos, natapos naman na. Basag. Kaya parli 2 beses pa yan. Halang, tsaka yung limpia na tinatawag dito. Pag limpiado na, saka nasasabugan niya ng palay. Direct seeding po ang gagawin dito. Hindi po siya tanim, kumbaga sabog tanim. Yung palay ay sasabog direct sa lupa. Iba po kasi tanim naman ang ginagawa, nagpupunla tapos tinatanim. Sa atin kasi second crop, less gastos muna tayo kasi nga nakikibukid lang naman. So yun muna, sabog tanim gagawin natin.